Halleluja, 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 Halleluja. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Alam niyo po mga kapatid, sa 15 taong pagkapari ko ho, isa ho sa mga hindi ko hinahayaan, although ako'y guilty, nakukonsensya dahil medyo matagal-tagal akong hindi nagiging regular na ulit sa aking schedule sa kanila. Isa po sa mga lagi ko pong minimisahan ay ang 3 communities ng Missionaries of Charity, ni Saint Mother Teresa of Calcutta. At isa po sa hindi ko makakalimutang karanasan, doon sa Tayuman, sa Home of Joy. Doon po sa mga noon, just sa Tayuman, marami silang batang inaalagaan. Halo, mix. Yung mga abandoned, pati yung mga may special needs na bata. Halo, pero ngayon, pinaghiwalay na. Nasa Tagaytay na yung mga may special needs. Mas maganda ang panahon. Dito mga pinabayaan o mga malnourished na bata ang inaalagaan sa may Tayuman. Isa po sa mga hindi ko makakalimutan dyan, dati ho kasi pag sinusundin nila ako sa Espiritu Santo, doon ho yung simbahan ko dati, ang pinagsusundo nila sa akin doon, ang sasakyan nila noon isa lang, ambulansya. Kaya yung mga nagsisimba sa umagang matatanda, natataranta. Pag nakita may ambulansya, ba't may ambulansya? Anong nangyari kay Father? Sabi ko, relax. Sundo ko po yan. Sundo ko yan. Magmimisa lang ako sa kanila. Isa lang ang dasal ko, sana walang nakahiga pag usakay ko. No? Minsan kasi sinasabay na eh. May nakahiga na, saka ako susunduin. At ang yung mga bata ho doon, hindi sila pwedeng pumunta ng chapel pag wala pa si Father. Nagsisimba yung mga bata doon, no? Mga maliliit, hanggang sa mga dalaginding. Pero hindi sila pwedeng tumawid ng chapel pag wala pa si Father. Kaya inihintay nila ako. Pag bumukas ang gate, yun ang hudyat. Andiyan na si Father. Takbuhan sila. May isang bata po doon, si Aaron. Maybe that time he was just 6 years old. Isa siya sa mga nauunang tumakbo. At pag pupunta ng chapel yan, meron pa siyang mga akay-akay na mas maliliit. Tatakbo sila doon. At sa misa, si Aaron ang pinakamalakas sumagot. May mga ganyan tayong kasama, no? Ang lakas sumagot, no? Nauuna, kaya nahihiya ka ng sumagot eh. Ikaw na ang sumagot para sa amin, no? Saan sumasagot? Kumakantang malakas. Kahit sintonado, kakanta siya ng malakas. At pag nagpapatawa ko, siya ang unang tatawa ng malakas. At pagkatapos ng misa, lalapitan niya ako, sasabihin niya, ang galing ni Father. Ang galing ni Father. Ang bait ni Father. Laging ganun. Minsan tinanong ko, Aaron, wala kayo ba ibang sasabihin kundi ang galing ni Father, ang bait ni Father, pwede namang ang pogi ni Father. Pero hindi niya sinabi yun, ni minsan. Alam niyo, si Aaron ay bulag na bata. Kaya siguro hindi niya masabi yun. Hindi niya ako nakikita. Pero bulag siya. Pero pinagtataka ko si Aaron, walang mata. Pero ang bilis niyang mapaligaya.
Walang mata, hindi nakakakita, pero kayang-kaya niyang tumawa. Samantalang tayo, apat-apat ang mata, ang hirap mong mapaligaya. Hindi ka makontento. Kaya hanggang ngayon, baon-baon ko yun. Lagi kong pinapaalala at binabalikan ng kwentong yan. Sa mga pagkakataon na nagiging mareklamo na ako sa buhay, sa mga pagkakataon na parang hindi na ako matuwa sa mga nakikita ko at mga nakakasama ko. Sa mga pagkakataon na parang lagi na lang hindi kontento, lagi na lang hindi maganda ang nakikita ko sa ibang tao, binabalikan ko ang mata ni Aaron. Ito yung sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo natin. Pinasasalamatan kita, Ama, sapagkat ang lahat ng ito ay inilihim mo sa mga matatalino at marurunong, at ito'y itinuro mo sa mga taong may pusong kagaya ng sa bata. Nakakaunawa, hindi gamit ang talino. Marunong tumanggap, hindi gamit ang mata, kundi gamit ang kabutihang ibinigay ng Diyos sa Kanya. Kaya sana ito ang ating ipagdasal. Habang bata pa, hanggang pagtanda, sana magkaroon tayo ng puso ng isang bata. Ang pusong marunong umunawa, maniwala. Ito sana ang matutunan natin araw-araw. Ang galing ni Kristo, sabi niya, Ama, pinasasalamatan kita. Itunuro mo ito sa mga maliliit. How I hardly try every day. Na sana, Lord, maging maligaya ako kapag nagiging mabuti ang ibang tao. Lalo na yung mga maliliit na tao. Sana, Lord, maging masaya ako kapag nakakagawa ng maganda ang kapwa ko. Kapag nakikita ko nagbabago na, nagiging mabuti at tama na ang kapwa ko. Sana kagaya ko ng anak mo, marunong maging maligaya. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa tulong ng ating mahal na ina ng laging saklolo, sana araw-araw tulungan niya tayo, lalo na sa mga pagkakataon na hindi na tayo mabilis matutong tumanggap ng kabutihan ng iba. Sa mga pagkakataong nahihirapan na tayong maging maligaya sa mga ordinaryo, maliliit at simpleng bagay. Araw-araw, tumingin tayo ng may puso ng isang bata. Naniniwala, nagtitiwala. Amen.